wag mong hayaan na merong mga distractions. Halimbawa, tapos na-discourage ka na lang, na pinabayaan mo na lang, kahit alam mo naman sa sarili mong pwede ka pa namang gumawa ng ibang kaparaanan, alam mo naman sa sarili mong may paraan pa. Kapag gumawa ka ng hakbang para makilala si Jesus, magpapakita si Jesus sa'yo. Dahil sa kwento, di ba? Umakyat ng puno si Zaccheo at talaga namang napansin siya ni Jesus. So si Jesus mismo yung nakapansin sa kanya at tinawag pa siya, Zaccheo, bumaba ka dyan. Dahil kailangan pumunta sa bahay mo, 'di ba? So imagine that, gusto niya makita at makilala si Jesus at hindi naman siya binigo ni Jesus. Kasi alam niyo mga kapatid, alam ni Jesus, alam ng Panginoon kapag tapat at totoo ang puso natin na naghahanap sa Kanya, na gusto siyang makita at mas makilala pa, alam ng Panginoon yun at hindi niya tayo bibiguin. Kapag nakita niya sa puso natin na talagang eager tayo, gusto natin siyang makilala at makita, talagang magpapakilala at magpapakita naman talaga siya. At sabi dito, kung ayaw mo nga makita si Jesus, hindi mo siya makikita, ayaw mo Pero kung gustong gusto mo, magpapakita siya sa'yo. Sasama siya sa buhay mo, sasama siya sa bahay mo, sa pangarap mo. So, yun ang nangyari kay Zaccheo, na nakita niya si Jesus at nakita rin siya ni Jesus at hindi lang yun, sumama si Jesus sa kanya, sa bahay niya. At ano pa, dahil nga ang taong desperado kay Jesus, kahit i-persecute, kakayanin yan. Yan. So, hindi naging hadlang yung mga tao na nakapalibot kay Jesus, na nagsisiksikan kay Jesus, hindi nakahadlang yun kay Zaccheo para mapansin siya ng Panginoon. Kasi tapat yung puso niya na naghahanap dito. Yun. So, pang-apat. So, una, decision. Pangalawa, distraction. Pangatlo, desperation. At ang pang-apat na deliverance. Yan. So, dahil nag-decide si Zaccheo na makita at hanapin si Jesus, na gumawa siya ng paraan at hindi niya inalintana yung mga distractions, yung pinairal niya sa kanya yung desperation niya, na talagang gustong gusto niya. So yun, dahil doon nagkaroon ng deliverance, pang-apat, deliverance. Itong deliverance na ito, ang ibig sabihin ay freedom, kalayaan, rescue, kaligtasan, salvation, healing, kagalingan. So, ang paglapit kay Jesus ay may kalayaan, may kaligtasan. Hindi kailangang gumaling ka muna bago makalapit kay Jesus. Lumapit ka muna at gagaling ka. Hindi kailangang umayos ka muna bago ka lumapit kay Jesus. Lumapit ka muna at aayos ka. Hindi kailangang luminis ka muna bago ka lumapit kay Jesus. Lumapit ka muna sa Kanya at lilinis ka. So, yun yung ginawa ni Zaccheo na talagang nakaka-inspire naman. Kaya gusto ko ding i-share sa inyong lahat, mga kapatid. So, yun. Nawa maging katulad tayo ni Zaccheo na talagang gustong makilala si Jesus personally. Sana pagkalooban tayo ng Panginoon ng puso na naghahanap sa Kanya, na gustong makilala siya, gustong makita siya, at talaga namang ang Panginoon ang kikilos sa atin at makikita natin lahat kung paano yung kaparaanan niya. Nawa kung ano man yung pumipigil sa atin ngayon, sa iyo ngayon, distraction, personal or external distractions, nawa isang tabi mo at try mong ipag-pray na, Lord, sana makilala pa kita ng lubos. Sana, Lord, magpakita ka po sa akin. Sana, Lord, gumawa ka naman po ng kaparaanan sa buhay ko para mas lumalim po ako sa iyo. Gusto po kitang makilala personally. So, yun. Sana, Lord, bigyan mo ko ng puso na desperado po sa inyo. Na uhaw po, at nawa, Lord, ay pagkaloob niyo po sa akin ito. Ganon. So, yun. At nawa, makita mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. At naniniwala naman akong mangyayari yun ngayon mismo, kapatid. Try mong maging kagaya ni Zaccheo na lubos ang puso, ang tuwa, na gusto talagang makatagpo ang Panginoon. So, si Jesus, hindi niya tayo bibiguin. Hindi siya ganong klase na snobbish. Hindi siya yung klase na
napapaasa, kapag talagang totoo ka, kapag talagang tapat ka, desperado ka sa Kanya, siya mismo magpapakita, siya mismo yung sasama sa'yo, siya mismo yung magpapakilala ng sarili niya sa'yo. So, yun lamang po, nawa ay be like Zacchaeus at yun, God bless you. Sana pag-isipan mo ngayon, magdesisyon ka na ngayon na simulan ang relationship kay Jesus, simulan ang paghahanap sa Kanya at simulan ang pagkilala pa sa Kanya. God bless your heart and God bless your family at nawa maging inspirasyon itong kwento na to sa Bible na to about kay Zacchaeus, na ma-inspire ka din kilalanin pa si Jesus dahil yun nga, hindi lang basta-basta ito yung Jesus na magliligtas sa atin, sa'yo, sa pamilya mo. Ito yung Jesus na magbibigay ng kalayaan mo, katuwaan, kasiyahan, kagalingan, lahat-lahat na ng pangangailangan mo. So, yun po mga kapatid. Mag-iingat po palagi and God bless us all. Thank you!